Amen. Sino po nga pinagpala ng Diyos sa gabing ito? Amen. Amen. Amen po ba? Pakitapik nga po yung katabi niyo. I'm happy to see you today. I'm happy to see you tonight. Pili po kayo ng tatlong tao. Sabihan niyo po, I'm happy to see you tonight. I'm happy to see you tonight. Parang labas sa ilong parang hindi kayo happy. So, yeah. Amen. Amen. Okay na po. So, dito po, lumabas na agad yung ating title for today. Yan, nakikita niyo po, hindi po ito prosperity gospel. Breakthrough. So yan, good evening po ulit sa ating lahat. I praise God once again that we are here para magbigay ng praise and worship sa Panginoon, to receive His message and to glorify His name. No? We're still on the series called in the life we are called to. No, we are adapting to Wings thematic preaching. No, nandito po tayo sa lesson 8 ang title po ng lesson na yon is Gracious Generosity. So it's all about giving. And then title po natin for today's message is Are we ready for that financial blessing? Pakitanong nga po yung katabi natin ng title na to. Are we ready? Ano sagot? Parang mahina ang sagot Super ready. Amen, amen. So yun. Again, hindi po ito about kasi honestly speaking, isa po ito sa medyo anong topic pagdating sa church. No, kasi yan yung pambato sa ating mga Kristiyano. It's all about the money. The money. At may iba pa na nagfo-focus in the giving ministry. Sa lahat ng ministry talaga nandun sila when it comes to giving talagang all out. Which is wala namang masama if it's for the advancement of the kingdom of God. No? Kaya that's why medyo, especially yung mga pastor, medyo alangan silang i-preach to kasi once na nag-preach sila about giving, ang mindset ng hindi mga Kristiyano na mga bisita, sa'yo lang naman pupunta yan. Sa inyo, gagamitin niyo po personal. Pero hindi po. Lahat po ng ating for giving, mga tithes and offering natin, will be used only for the advancement of the kingdom of God. Amen po ba? So, yun. So, our text for today is found in 1 Timothy chapter 6, verse 17 to 19. So, pwede ko po inayahang tumayo po and let's all read the Word of God for today. So, 1 Timothy 6:17 to 19, 1, 2, 3, go. Command those who are rich in the present world not to be arrogant, nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provide us with everything for our enjoyment. Command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. In this way, they will lay up treasure for themselves as a firm foundation for the coming age, so that they may take hold of the life that is truly life. Sige po, let's pray. Hallelujah, Father God in heaven, Panginoon. Truly, Lord God, sa kapasalamat po namin, Panginoon. Tago niyo lamang po ako sa inyong likuran. Kayo po ang may taas, Lord God. Salita mo lamang ang mahayag ng oras na ito at pangalan mo, Lord God, ang may tangal. Salamat, O Lord. This we pray in Jesus' name. Amen. So, we can all be seated. So, yan. So, yan. Okay, before we tayo mag-start, let's have a short activity. No? Kung gusto niyo pumikit, okay lang din naman. Para mas ma-visualize niyo. No? Let's say the Lord is in front of us. Nasa harapan natin si Lord. And ganito yung sabi niya, ask whatever you want, and it shall be given to you. Kumbaga, sabihin nyo kung ano yung gusto nyo makuha sa mundo. Kung ano yung gusto nyo magkaroon kayo, and it will be given to you. Imagine the Lord, the Creator of heaven and earth, nasa harapan natin, tinatanong tayo, sige anak, sabihin mo sa akin yung gusto mo. Ano yung gusto mo? Nasa harapan niyo po siya ngayon. I'll give you 15 seconds to think of something or kung ano man yung gusto nyo in life. No, para na ibibigay sa inyo, Lord. Again, this is the God of the Bible, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, Creator of heaven and earth. Tinatanong tayo kung ano ang gusto natin. Meron na po kayo naisip? Ay, parang iba, parang wala akong gusto sa mundo.
Very content. Para medyo super contento tayo sa buhay natin. No, so, honestly po, kung meron po kayong nasa isip niyo na, no, kung ano man yung nasa isip niyo ngayon, is the Lord knows our heart. No, yung desires ng puso natin, hindi lingid po sa kanyang kaalaman niya. Alam na alam po yan. Even before we think of it, alam na ng Lord kung ano yung iniisip natin. Ano yung pwede natin isipin. No, and ang sarap lang po sa pakiramdam na tanungin tayo ng ganon ng Diyos sa tunay na buhay. No, yung talagang tanongin niya tayo ng ganon. Kasi kung ako, tanongin niya ako ng ganon, talagang sasabihin ko, Lord, ito yung gusto ko. Kasi sure yun, 100% walang mintes. Sure jackpot, kumbaga lahat ng kahit ano natin sabihin, kaya niyang ipagkaloob kung gugustuhin niya. And if it's according to His will. Dahil wala pong imposible sa Panginoon. Amen po ba? And you know, there is one man in the Bible na that was asked the same question by the Lord. In 1 Kings 3-5, King Solomon was asked by the Lord, ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo? Familiar po kayo doon sa part na yun? Nung si Solomon po is tinanong mismo ng Lord, ikaw, hello? Medyo malakas ata ang aking powers. Dapat nag-song din ako. So, yun. So, si King Solomon po is hari na sumunod kay David. Siya po ay anak ni David. And si David po si Solomon po ay tinanong ng Panginoon kung ano ang gusto niyang magkaroon. Anong gusto mo? Ay ibibigay ko sa iyo. Yun yung tanong ngayon ng Lord. Kumbaga kung tinanong ako ng Lord, lahat na sasabihin ko, hindi ko na malaman kung anong uunahin ko. Diba ang hirap ng question na yun? No? And Solomon, kung familiar po kayo sa story, Solomon ay hiningi niya ay wisdom from the Lord. Not just wisdom and understanding. Magkaroon siya ng understanding mind to govern the people of God. Sabi ko talaga nung nabasa ko, ha? Okay. Kasi ano na kasi magandang sagot. Pero kung ako yung nakakaroon ng ganun chance, baka hindi ganun yung nahiling ko. No? Solomon could have asked for wealth. He could have asked for yaman ng mundo. He could have asked for long life. Baka pwede pang hilingin immortality. Mabuhay ako habang buhay. Talagang, ang dami yung pwedeng hilingin. During that time, yung battles and wars by kingdoms talagang talamak yan. So, pwede niyang, he could have asked na mamatay lahat ng kalaban ko. Walang makakatalo sa akin. He can ask that. He can ask the Lord for that. Pero hindi. Ang inask niya is wisdom and understanding mind to govern God's people. No? And nung naging question po yan ng Lord sa akin, nahiya po ako nung kinompare ko yung sagot ni Solomon sa kung anong sagot ko. Kayo po ba? Compare nyo nga yung sagot nyo sa sagot ni Solomon. Secret. So yun, kumbaga, yung medyo napapangiti tayo dyan, medyo, ano ba hindi na pera ba? Success in life. Kasi ako, yun yung una kong hiniling nung narinig ko yung question na gano'n. Lord, success in life. Hindi na ako magkaroon ng problema financially, kumbaga ganyan. So, nakakahiya nung napag-compare, nung kinumpare ng Lord yung sagot ni Solomon sa sagot ko mismo. And okay lang po yun. No? If you ask the same kind of thing like Solomon, wisdom, or kahit anong intangible things na magagamit for the advancement of the kingdom, praise the Lord. If you ask for success, wealth, financial breakthrough, okay lang naman po yan. No, hindi, kasi yun po yung gusto natin eh. Yun yung tunay na laman ng puso natin. No? At hindi po madamot ang Panginoon na para bang bawal sa Kristiyanong maging mayaman. No? Hindi po tayo pinagbabawalan ng Panginoon na maging mayaman or maging successful in life. Our Father in heaven is so gracious, He can bless us with so much success in life. No? Hindi na to question if He can do it eh. No? Because kaya-kaya niya. The real question is, are you ready? Are we ready for it? No, kapag hiniling natin, kunyari, binigyan kita ngayon ng financial breakthrough, financial freedom, financial blessing. Are we ready for it? Yes, Lord, ready na ako. 35 years na akong ready para ma-receive yung blessing na yun. No? Pero, ibang, the Lord knows everything. No? Hindi po, walang lihim sa Panginoon. Although, sabihin natin ready tayo, kung
sabihin niya hindi tayo ready. No, kunwari lang po, ganito. Kunyari hindi ready. Si Uno, yung aking my son, my precious son, na siya po ay kunyari 6 years old na, yan sabi niya sa akin, Papa, bigyan mo lang ako ng 10,000 pounds. 6 lang siya, 6 kunyari. Bigyan mo lang akong 10,000 pounds. Ako nang bahala ng pagkain ko ng buong taon. Sabihin niya sa akin ganon, Dad, ay, British nga pala siya, lalaki na siyang English speaker. Dad, you know, tagalogin na natin. So yun, Dad, just give me 10,000 quid. Wow, 10,000 quid and, you know, ako nang bahala sa food ko for the rest of the year. No? Do you think I'll give Uno 10,000 pounds for him to manage for his food? Of course not. Hindi ko po yun ibibigay. Absolutely not. At wala pong matinong siguro na magulang or na tao na magbibigay sa bata ng ganong kalaking halaga. Pero hindi po ibig sabihin nun is hindi na ako mabuting ama kay Uno. Kung hindi ko binigay yung 10,000 pounds sa kanya para ma-enjoy niya yung pera sa pagkain ko ano man, hindi ibig sabihin po, hindi ko pag binigay, hindi na ako mabuting ama. Amen po ba? No, or hindi ko na siya mahal. Kasi mahal na mahal ko po siya. So, ang ibibigay ko sa kanya, possibly is a few pounds. Pambili ng tinapay kung gutom siya or snack. No, I only give him things that he can handle. No, hindi ko siya bibigyan ng 10,000 pounds kung alam ko yung hindi niya kayang gastusin yun or hindi niya kayang i-manage yung pera. The Lord will only give us things that we can handle. The Lord will only give us things that we can handle. The question is, are you ready for that financial blessing? No? Ready na ba tayo na makuha yung financial blessing na yun? Kung ano man yun, no? Just remember again, the Lord will only give us things that we can handle. No, ulitin nga po natin yan. The Lord will only give me things that I can handle. The Lord will only give me things that I can handle. Isa pa. The Lord will only give me things that I can handle. Even sa trials, no? Even the testing from the Lord, He will not give us more than we can handle. Ang sinabi ng salita ng Lord, kung ano yung bibigay niya sa atin, guess what? Sabi ng Panginoon, kaya mo yan. Kung ano po man po yung problema niyo ngayon or struggles, trials, testing na meron po kayo ngayon, the Lord said, kaya mo yan. Because I won't give you any testing or trials more than you can handle. So kaya-kaya mo yan. Kung ano man po yung sitwasyon natin ngayon, kaya-kaya natin yan, sabi ng Lord. No? So it's not the question na kung kaya niya pagpalain tayo or not financially. Ito na po ay question if ready tayo sa pagpapala niya. And the reason why I give emphasis po sa yaman is not because this is about prosperity gospel. Na hindi po ito about sa pagpapalain kayo ng Panginoon. The reason why I give emphasis sa yaman po is yung text po natin for today is pertaining to the wealth of this world. Yung wealth, yung yaman ng mundo, ang pinipertain po dito ni Apostle Paul. No? Because if we're going to go back dun sa first phrase dyan, sabi dyan, command those who are rich in this present world. No? Kumbaga, command those who are rich in this present world. Hindi ko matandaan, NLT version po ata ito. Kasi ginamit ko kanina is ESV, ginamit ko sa pag-ano ng word is ESV and NLT. Kasi yung ESV medyo lalim. No, pero dyan, NLT. So, New Living Translation. No, command those who are rich in this present world. Yung mga mayayaman. Yung mga may pera na. No? Kaya po nagbigay ako ng emphasis dito sa about sa kayamanan. Kung bakit natin kailangan matuto o kung paano i-handle yung finances. Because Paul is telling Timothy right there na what to teach the wealthy people. No? Again, ayun. So ito pong Timothy, 1 Timothy, 2 Timothy, and Titus were pastoral epistles. No? Pastoral epistles meaning when we heard the word epistles, ito po ay letter, ibig sabihin. No? The rest, besides the four gospel books, Matthew, Mark, Luke, John, Acts,
Revelation din siguro. The rest ng New Testament is all letters. No, especially yung mga letters ni Paul sa mga churches. And this part, yung 1 Timothy, 2 Timothy, and Titus is pastoral epistles, meaning siya po ay tinuturuan niya si Timothy and Titus on how to become a pastor, on how to lead a church. So kung sino po man po na tinatouch ng heart sa atin dyan to be a pastor or doon niya napaka-importante na alam po natin ang Timothy, 1 and 2 Timothy and Titus, because it's all about on how they will handle the church, no? Or how to become a pastor. No, si Timothy po yung young pastor, yan po ay prodigy ni ni Paul. No? If we're going to look back sa 1 Timothy, ang dami pong part dito that Paul mentioned about money. No, ito pong 1 Timothy, dulo na yan. Yung 6 na chapter, dulo na po yan ng 1 Timothy. And the rest of the 1 Timothy, lagi po siyang pertaining sa yaman ng mundo. No, huwag kayo maging greedy. Sabihin mo itong mga deacons na dapat hindi sila ganito, hindi sila ganyan. So para karamihan sa word ng 1 Timothy is all about money. And familiar po ba kayo sa kasabihan na ito? Money is the root of all evil. Kasabihan po yun ng mundo. No, which is wrong. No, yan po yung ito pong kasabihan na to is really from the Bible. Ang dami pong saying, kasabihan dito sa mundo na nag-originate sa Bible na minsan nawawala yung ibang mga salita, nagbabago yung meaning. Kasi po dyan, pag sinabi mo ang tao, alam mo ba yung money is the root of all evil? Ay, oo, alam ko yan. Yan talagang yaman, pera, talagang demonyo yan. No, pero hindi po. In 1 Timothy, sinabi po dyan, ang pinanggalingan po niyan is, for the love of money is the root of all evil. 1 Timothy 6:10. Yun yung original. Kaya alam minsan, pagka-transfer na ng salita, you know naman tayong mga Filipinos, nagkukulang tayo ng mga words sa iyo. Ako especially, nung minsan pagka-translate ko na, nagkukulang ng salita, iba na yung meaning. No, so, ang pinakasinabi po ng Bible is the love of money is the root of all kinds of evil. So, the Bible doesn't teach that money is bad or money is evil. What makes it bad is our own selfish desires, no? Again, are we ready for that financial blessing? No, kung talaga kung ito medyo may hirapan tayo. I do believe wala namang Kristiyanong talagang hirap diyan sa pera, no? Sa pag-love ng money. Kasi sinabi ng Lord, you cannot serve two masters. You can serve God and you cannot serve money. No? Money is not bad, it depends on how we use it. We use money to rent this hall. No, we use money para makapag-gather sa lugar na to. We use money to buy food for the church. We use money to buy gasoline para makapunta tayo dito. We use money to buy these clothes para magamit sa paglilingkod sa Panginoon. We all use money para mag-move forward. And it's not bad. No, hindi po, never tinuro ng Bible that money is bad. No, ang pinaka nagpapasama po dito is yung on how we handle the money. On how we use it. The love of money is synonymous to greed. Amen po ba? Greed. Pagkagahaman. Synonymous sila. Love of money, kung may love of money ka, greed. Greed. Ano ba? Greeder. May greed ka sa greedy. Greeder. So greedy ka. No, kung may love of money ka, greedy ka din. No, and sinabi po sa Pilipinas, alam niyo po ba may iba't ibang level ng greed? May iba't ibang level ng greed. Lalo sa Pilipinas. Kasi dati hanggang grade 1 to 6, ngayon hanggang grade 1 to 12 na yan. Grade to 12 ba? Hindi po sa akin joke yun. Hinaran ko lang po kay Pastor Stephen Prado. No, yun kumbaga. So uncle jokes. Ha? So very uncle. Napaka-tito jokes ba na? No, siyempre, di pa tito kong suot. So yun, kumbaga, ang greed po is synonymous to love of money. No? Like corruption na nangyayari sa gobyerno ng Pilipinas. It all started with someone who is greedy. No, kumbaga, nagsimula lahat sa love of money na hindi na kontento na. Now, back tayo sa topic. Masama bang sumakses sa buhay? No, yung kahit step by the step ba?
Mahirap ba? Na-review yung video yun. Bigla kang sumakses eh. Nakita mo sa imagine mo. Nakita mo ba yung video na yun? Bawal bang sumakses sa buhay? No, hindi ba bawal po sumakses sa buhay? The question is, bawal maging successful sa buhay. Now, the question is, are we, si Haning, yung akala niya wrong grammar ko. No, yung napanood mo yung video na yun, yung sumakses eh. Yun, hindi po yung hindi ko wrong grammar doon. So, yun. The question is, are we ready for that financial blessing? Hindi po masamang maging successful sa buhay. Hindi po masamang maging mayaman. The question is, are we ready for that financial blessing? Now, how to be a wealthy Christian? Yun naman po yun doon. Kung ready na tayo to receive those financial blessings, are we, how to become a wealthy Christian? Ayan, meron po tayong step by step. According to the verse or the word na sinabi ni Paul to Timothy, is meron po tayong steps on how to be a wealthy Christian. May white po yan, wealthy Christian. Don't be arrogant and proud. Sabi po sa 1 Timothy 6:17, yung pinakaunang verse kanina, command those who are rich in this present world not to be arrogant nor put their hope in wealth, which is uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. No? In other term, kaya po, kasi sa ESV, ang term niya dyan is charge them not to be haughty. H-A-U-G-H-T-Y. No? Haughty. No? Meaning, parang ang ibig sabihin lang yan is to instruct them not to be arrogant or proud. No? Tunay na mayaman naman po kasi, hindi talaga niyayabang yung yaman nila. Ang mga tunay na mayayaman, hindi sinasabing figures ng kaya nilang kitain. Dahil ang tunay na mayaman, hindi na after kung gaano ba karami yung kinikita nila. Kasi, ano na eh, kumbaga liquid na, kumbaga tuloy-tuloy na, passive na yung income nila. No? Kaya sa Pilipinas, kung mapapansin niyo po, yung mga kinakasal doon, na mga truly na mayayaman ng mga tao, discreet lang yung mga weddings nila. Tahimik lang, kumbaga hindi masyadong mabongga. Yun yung tunay na mayaman. Kagaya ni, Bea Alonso, yes, Bea updated. Yung pag-gender reveal ni Jimwell Pacquiao, mas bongga pa yung gender reveal namin kay Uno. Kasi kay Jimwell, parang usok lang ba? Okay. Basta napakasimple lang. No? Kasi dahil ang mga tunay na mayaman, hindi na kailangan talagang i-brag kung anong meron sila. No? May iba naman po talaga na mayaman na kontod o flex sa mga talagang ari-arian. Although sa social media kasi, hindi mo na alam kung ano yung content sa hindi. No? Talagang, yung iba kasi may content na lang, kaya ibinabrag, no? Another way is to that's one way to be arrogant. Yung parang i-flex mo yung yaman sa mundo. Yung yaman sa social media. That's one way of being arrogant. Another way is to equate the stability or security of the riches they have sa security. Yung yaman nila is equivalent sa pagiging stable nila. So masasabi lang nila na stable sila kung mayaman sila. That's also one way of being arrogant. No, sa harapan ng Panginoon. No, not hoping or not putting their hope into God. No, talagang naka-focus sila. Pag mayaman na ako, ayun na, doon ako magiging stable. No, hindi po. That's one way of being arrogant as well. No, i-equate natin yung ating stability or security sa kung gaano karami yung pera natin. The measure ng value natin by the things we possess. Kung mas marami kong pera, mas importante ko. Kung mas marami kong yaman, mas may say ako dito. So, kung magkakaroon lang ako ng gantong kasi dati sabi ko, kung magkaroon lang ako ng gantong sahod, napakalitong pangarap ko ng 20,000. Magkaroon lang ako ng 20,000 na sahod, stable na yung buhay ko. Nung nagka-aral pa lang ako noon, hindi ko alam na hindi pala. Napakahirap maging, kasi hindi ka matatapos eh. Once na sinabi mo, ay ito, maging 20,000 lang. Pag nandun ka na, maging 30 na lang, maging 30,000. Pag nandun ka na, ay hindi, maging 50, sarado, okay na ako dyan. Pag nandun ka na, wala na ulit. Kasi the more we are blessed with financial blessing, kasabay nun, ini-increase natin din yung ating cost of living. No?
When yung price ng sahod natin, price ng kaya natin kitain is nag-increase, yung price of yung cost of living natin nag-increase din. Nung kumita tayo ng maraming pera, bumili tayo, ako sa Pilipinas doon, nung kumita ako ng medyo may pera, bumili na ako ng sasakyan. So yun, ganun lang. Minsan kapos pa, dahil dun sa sasakyan. Kasi nung tumaas yung sahod ko, tinaas ko din yung cost of living ko. No, kaya sabi nila, instead of increasing the cost of your living, increase the cost of your giving. Kung talagang pinagpala tayo ng Panginoon. No? No, so, isa po sa pagiging arrogant, no, yung don't be arrogant and proud. Kasi yung ibang tao talagang nakafocus or nakaano dun sa wealth. Stable ako, wala na makakatibag sa akin dito. And 6 years ago, pinatunayan po ng Panginoon that mali po yun. Ano po nangyari ng 6 years ago? Familiar po kayo? Pandemic, amen. Praise the Lord. No? Pandemic po, nung tumama yung pandemic, doon na napatunayan, 6 years ago, regardless of how much money ang meron ka sa bank account mo, how much property na meron tayo, during that time, pantay-pantay tayo. Yung nagka-COVID na mayaman at yung nagka-COVID na mahirap, pantay-pantay tayo. Yung mayaman na pwedeng makalabas at yung mahirap na pwedeng makalabas, pantay-pantay lang tayo pwedeng makalabas. No, hindi porket mayaman ka, mayaman ako, lalabas kami lahat ng buong pamilya ko, hindi. Meron lang isang pwede lumabas sa inyo. No, doon po ang pinatunayan ng Panginoon that yung yaman ng mundo, wala yan, walang sinabi yan sa Kanya. Kaya niyang i-took you down. Yung ating pinagkukunan ng pagiging yung parang hope natin, which is yung kung pera, na hindi po talagang ibababa ng Panginoon. Doon po pinakita ng Panginoon that He is in control. No, talagang wala tayong masasabi na nagkaroon ng parang, ay dahil mayaman ako, nauna ako sa vaccine. Siguro, mayroong iba, pero hindi lahat. No, kumbaga, nagkapantay-pantay tayo dito. Lahat na magkakaroon ng vaccine, yun lang. No, hindi porket sa dami ng pera ko, gumawa kayo ng vaccine kahit gano'ng karami yan. Walang kahit ano ang pera, yung makakapag-produce ng vaccine. It's all a matter of time ng study. So, hindi ko, kunyari, ako yung pinakamayaman sa buong mundo, tinamaan ako ng COVID-19, meron akong comorbidity, kahit anong dami ng yaman ko, hindi ako makapag-produce ng vaccine to make me better, to make me well. No? Kasi nga, wala yung yaman ng mundo para sa Panginoon. No? That is a general, yung definition nila ng happiness is defined by their wealth or yung yaman nila. No? That's wrong, hindi po yung direct proportion. Hindi po siya direct proportion na porket mayaman tayo or porket mayaman tayo, automatic masaya na tayo. That's the reason why yung mga celebrities, mayayaman, may pera, may fame, pero still, nagko-commit sila ng suicide. I don't know the statistics, no, kung ano yung statistics ng kung ano yung ratio ng nagpapakamatay na mayaman sa ratio ng nagpapakamatay na mahirap. Pero ito po yung alam ko, yung mga familiar ako na news about suicide is puro mayayaman. Puro may pera. Wala pa ako narinig, ay hindi ko pa alam sa inyo, ako po to, personal ako po nag-ano to. Wala pa ako narinig na mayaman, na mahirap na nag-suicide. Meron po ba kayo narinig na? Meron na? Meron na ako, wala po ko masyadong na ano pa na nahirap na nag-suicide eh. Sa mga kakilala ko, kasi mga kilala ko mahirap. So hindi, pero yung mga news na nababalita sa TV, puro anak ng ganito, anak ng ganyan nag-suicide. May pressure dahil sa nepo babies. No, talaga may pressure galing sa magulang na kailangan ko maging something. Anak ni Miriam Defensor. Di ba? Kailangan ko maging something. Kailangan ko, kumbaga, may pera yun. Anak ni Miriam Defensor. May fame yun, anak ni Miriam Defensor. Pero bakit nag-commit ng suicide? Kasi hindi po direct proportion ang yaman ng mundo sa kasiyahan ng buhay. Yung mga may hirap, sabi nila, wala silang oras pag-isipan ng depression. Wala silang panahon isipin yung depression kasi busy sila sa pagkayod sa buhay. Pagkayod sa... Walang pang paano? Ano? Walang panglibing. Walang panglibing.
Hindi, wala rin ano, wala silang time na isipin yun. Ay, naku, isipin ko pa yung depression na yan. Ano ba, wala kakain yung mga anak. Kumbaga, may goal sila to be rich, no, para makasurvive. Pero doon po magkakaroon ng ng differences. No? Although same yung pupuntahan noon, kunyari yung mayaman, nandun na siya sa kayamanan niya, tapos nakita niya, ay, hindi pa rin ako masaya. So may nagsusuicide. Yung mga may hirap na yumaman, nandun na ulit. So sabi, ay, ba't gano'n? Hindi pa rin ako masaya. Nagsuicide pa rin. So ang ending po nun is same. Mahirap o mayaman, ganun po ang ending. Kung mali po yung value or yung mali yung pag-equate natin ng true happiness ng mundo. No? Kaya ito po yung reminder ni Paul sa but to their hope put in God. Ano ba itong clicker nito? Yung second phrase, commando the hope in wealth which is so uncertain, but to put their hope in God who richly provide us with everything for our enjoyment. No, ang Panginoon po, ibibigay pa rin naman yung enjoyment. Hindi natin kailangang equate yung yaman ng mundo sa kasiyahan. Pwede pa rin po tayong maging masaya even though tayo ay nasa proseso ng pagiging mayaman. Amen. Are we ready for that financial blessing? Amen. No, kahit wala pa tayo doon, habang napapunta pa lang tayo doon, yung journey nun mismo is enjoyin natin. Hindi natin kailangan magpaka-pressure na ito yung dapat kong bilhin, ito dapat gantong date, dapat meron akong pera, ganito dapat yung ipon ko para masyado nating piniparasyon ng utak natin, nakakalimutan natin enjoyin yung journey. Success is not a destination. No, it is a journey. Journey po yun. Enjoy natin bawat step. Success, it's again not a destination but a journey. So wag po tayo magpaka-stress sa mga bagay-bagay na gusto natin ma-achieve. Let's put our faith on Jesus, sa Panginoon. No? I-celebrate natin yung small wins. Yung mga maliliit na wins natin, i-celebrate natin yan. No? Bagong sasakyan, yes. Celebrate natin yan. O kami, nung nagkaroon ng second hand na sasakyan, kahit medyo, umano yung takbo-takbo niya, praise the Lord, may sasakyan kami. No, let's celebrate small wins. No? Uy, ba't wala ko? Wait lang po. So yun, if we put our hope in riches, the world on God, who will provide us with everything to enjoy, magbabago yung ating perspective natin ng enjoyment. Hindi po equivalent ang ng yaman sa kaligayahan. No? Kung magbabago yung perspective natin sa ganung bagay, magbabago rin yung perspective natin on how we live. No, may enjoy natin yung bawat moment, the bawat step of the journey. Because it is the Lord who gave us joy. No? Let's not frustrate ourselves with the things that we could have, yung bagay na dapat meron tayo, o yung mga bagay na gusto natin magkaroon. Huwag natin problemahin yon. Let's be thankful of the things that we have today. Amen po ba? Let's all be thankful for the things that we have today. Sinabi nga po doon sa isang movie na napanood ko. Sabi po doon, yesterday is a mystery. Yesterday is history. Tomorrow is mystery. But today is a gift. That's why it's called present. Yun po ay nanggaling sa Kung Fu Panda. Kung isipin nyo, Kung Fu Panda yung pinanggalingan. Pero ang ganda na sinabi, yesterday is history, tomorrow is mystery, but today is a gift. That's why it's called present. Now, let's seize the moment. Kung nasa tayo ngayon, kung nasa stage tayo ng life natin, let's enjoy it. No, hindi porket yung yaman natin or may mataas ang pera sa bank account or mababa, kahit ano man po yan, the joy of the Lord is our strength. Yung joy na nagaling sa Panginoon, yun po kailangan natin. No? Next one, to remember how to be a wealthy Christian again is, always ready to share. Are we ready to share? Amen. Sabi ni Paul sa Romans, giving po is give.
Isa po siya sa tinawag ni Apostle Paul na gift ng, hindi siya na spiritual gift, pero part siya ng gift. Kasama niya yung mga ministry, yung pagsaserve sa Panginoon. That's a gift, no? Yung giving, gift din po ang tawag dyan ni Paul. No? Because I believe everyone is a giver naman, pero not everyone is blessed with a gift of giving. Kasi meron talaga pong mga tao na kahit walang-wala, bukas yung palad. Ang pinaka-hardest part ng pagbibigay is yung pag alam mong wala ka din. No, yun yung pinaka-hardest part. Pero kahit wala ka, tapos nakakapagbigay pa rin tayo, you have the gift of giving. No? Kung familiar po kayo sa kwento ni Elijah, si Elijah po, doon sa lugar na pinuntahan niya is merong famine. Meron po dong babae at yung kanyang anak na nangangalap ng panggatong na lulutuin para makapag-bake sila ng pagkain na tinapay na huling kakainin nila bago sila mamatay. As in, nandun na sa ganong sitwasyon. Kaya ito nga po, inaano na lang namin, kumbaga, may taggutom kasi nung time na yun, sinabi, nilalakap, nang po kami ng panggatong para may bake ko man yung huling tinapay na kakainin namin before man lang kami mamatay ng anak ko. At ang sinabi ni Prophet Elijah, make me a bread. Sabi ko lang sa'yo, gagamitin ko na yung huling resources ko to bake bread para sa amin ng anak ko before kami mamatay. Kasi hindi ka pa ng tinapay. Pero hindi po. Yung babaeng balo po na ito is sumunod sa instruction ng Panginoon. Sumunod sa request ni Elijah, which is a man of God. And dahil po ginawa niya yon, kahit walang-wala na siya, yung kanya pong sisidlan ng jar and flour and oil, hindi po nawalan ng laman hanggang sa matapos yung taggutom na yun, yung famine sa lugar nila. Yun po yung result ng kanyang pag-obey, yun po yung result ng kanyang giving. Even though wala na siya, nagbigay pa rin siya, she has the gift of giving. No, talagang, yun, isa po yun sa mahirap. No, mahirap magbigay. No, because our nature as a man is selfish. No, mahirap sa aminin, pero totoo po yun. Yun po yung nature nating mga tao. We tend to do things for our personal gains. Masakit, again, pero totoo po yun. Napaka-sinful ng nature natin as a man. No? Huwag na po kayo magpakalayo-layo. Si Lolo Adan at si Lola Eva, sila po din ay hindi na kontento. Ang dami ng prutas, ang dami binigay ng Lord na pwede nilang kainin sa buong hardin ng Eden. Isa lang ang hindi pwede. Pero yun pa yung kinain. Because the serpent deceived Eve na sinabi niya, pagka kinain mo kasi ito, magkakaroon ka rin ng utak na parang Diyos. So yung personal gain, yung personal desire ni Eve sa part na yon is nag-manifest. Kumbaga, yun yung nangyari. No, kaya yung personal desires or yung selfish desires nating mga tao, meron po tayo niyan. Minanap po natin yan. That's why we repent, hindi lang sa mga kasalanan na meron tayo, even yung mga kasalanan na minana natin. No? Kaya nga po si Jesus Christ is nandito. That's why we need Christ, no? Dahil napakamakasalanan natin. Do you know the saying that you can give without loving, but you cannot love without giving? Narinig na po yun? Meaning, if you give something without loving, yung binigay natin na yun, tira-tira lang yun. Ay, gusto mo to? Okay lang naman. Wala parang tira-tira ko lang naman yan. Sige, go. That's giving without loving. Pero yung pag nagbibigay ka ng may pagmamahal, at pag nagmamahal ka, imposibleng hindi ka magbigay. And once na magbigay ang taong nagmamahal, the best yun. No? Sa ating mga asawa, mga mahal sa buhay, asawa, anak, kapamilya, when we give to them, it's always the best. Hindi yung tira-tira. Because we love them. No, we love them. Kaya yung sinasabi dyan na you can give without loving, but you cannot love without giving. Talagang totoo naman po yun. Dahil ang standard natin ng ganon bagay is si Lord. Yung pagbibigay, ay yung pagmamahal, kaya nagbibigay, ang standard po nun ay si Lord. Kasi kung matatandaan po natin in John 3:16, sabi po doon, for God so loved the world that He gave. For God so loved the world that He gave. No, walang pagmamahal na hindi nagbibigay.
Si Lord, mahal na mahal niya tayo, kaya niya naibigay yung kanyang buktong na anak. No? That's one way of to look at it as well. No? So let's all be ready to share things we do for ginagawa natin para sa Panginoon, yung sa mga kapatiran, sa church, sa kahit sino mga humingi sa atin ng tulong, we don't do it for them, we are doing it for the Lord. No, yung ating mga binibigay. Next po, and yung last point po natin is store up treasure in heaven. In this way, we will lay up treasure for themselves as a firm foundation for the coming age so that they may take hold of life that is truly life. No? Ano pong silbi ng yaman natin dito sa mundo kung yung bahay natin sa langit walang pader? Kumbaga yung bahay natin sa langit is hindi, kumbaga wala or sira. No, kumbaga, yung mga tao po kasi is nagpo-focus ng yaman dito sa mundo pero hindi nagbibigay ng effort or nag-i-invest for the eternal. No, and as Christians, I believe tayo po is not just investing here, but we are also investing eternally. Yung ating bahay sa langit. Now, let's invest. No, yung ating pagbibigay sa church, yung ating pagbibigay sa kapatiran, yung ating pagbibigay sa mga nangangailangan, that's one way of investing. No, napakahirap po again na magbigay lalo kung tayo din ay wala. But the real giving is measured once na nandun tayo sa sitwasyon na yun. Kasi if we're giving out of plenty, it's not just giving. Parang lang siya. Okay, may something ako, okay yan. Pero yung giving sa panahon ng tayo ay hirap or may parang problema sa ganyan financially pero nagawa pa natin magbigay, that's giving, that's sacrifice. Kaya nga po siya tinawag na sacrifice din kasi mahirap eh. No, walang sacrifice na madali. No? And ang hirap lang sumunod sa mga gantong ways, yung gantong mga challenge to give because again, tayo po is merong sinful nature or selfish nature na to always gain. Pagka nakain niya ako sa pang-inasal dati, talaga namang pag naka-only rice ako, hindi pwedeng 2 lang, dapat 5. Dapat masulit ko yung bayad ko. Talagang, ang nature kasi ng tao is to pakabig, which is wrong. No, that's wrong, pero that's our selfish nature. Nature natin mga tao yun. And as Christians, tinutulungan po tayo ng Panginoon, not just to maging ganon, pero baguhin natin, let's learn how to give, and let's store up treasures in heaven. Ito pong ginagawa natin ito, ating pagbibigay sa church or yung mga gawain para sa Panginoon, pagtulong sa nangangailangan na kapatid. That's storing up treasures in heaven. No, yung ating pagbibigay. Again, ito pong topic na to is medyo mahirap siya i-deliver because, pwedeng 2 ways kasi siya. Kumbaga, pwedeng mag-interpret or pwedeng mag-challenge. No, pero this, I believe, is a challenge for each and every one of us. Not to isarado yung kamay, bagkus i-open natin. I remember one of the analogy na tinuro po sa akin ng Panginoon personally. Nung ako po ay nag-i-give sa bahay namin, madilim. Alam niyo po yung galon ng tubig na blue? Yung may gripo sa ilalim? Sa Pilipinas, usong-uso yun. Alam niyo po yun, binobombahan ko po yun. So binobombahan ko siya, gabi, madilim, hindi ko nakikita. Habang nagbobomba ako, bukas yung bintana ng kapitbahay namin, nakakapanood ako ng TV Patrol. No, so nanonood ako ganyan, bomba ako ng bomba. So sabi ko, tagal naman mapuno ito. Di binobomba. Siguro mga 10 minutes na ako doon. Teka, bakit parang hindi napupuno? So tinignan ko, nakita ko, nung medyo may liwanag na parang may umaagos sa tubig. Pagkita ko po sa ilalim, bukas yung gripo. Natawa po ako sa sarili ko noon, kasi parang 10 minutes na ako nagbobombang gano'n. Nakailang commercial na ng TV Patrol, di ba ako tapos dito? So ibig sabihin, doon po, in-reveal ng Lord, that's the analogy for giving. Kapag bukas, yung dalo yan ng pagpapala, ang Lord hindi titigilin sa pag-bless. Kasi bukas hindi ka napupuno. Hanggat hindi napupuno, ano pong ginagawa ko? Bomba ako ng bomba hanggat hindi siya napupuno. That's the analogy for giving. No, kung bukas yung pala natin sa pagbibigay, ang Lord hindi natitigil yan. Kasi the Lord knows that we are a channel of blessing. Channel of blessing tayo ng Panginoon. And once na ganon, the Lord, I believe, will continue to bless us. No, talagang kung bukas yung pala natin. So ngayon, sabi ko, ay, ba naman yan? Sinarado ko. Bomba. Commercial ulit ng TV Patrol. Pagkatapos nun, napuno na.
tinakpan ko na. Again, another message from the Lord. Once na sinarado ko yung pinaglalabasan ng tubig, tumigil na ako sa pagpompa. So once we close our hands to giving, do you think the Lord will talagang ibubuhos pa rin pa niya? Pwede ma-bless tayo in our daily lives, pero yung talagang abundantly, yung talagang, daluyan to ng blessing ng, sa mga anak ko, sa daluyan to ng blessing. Ibubuhos ko talagang ibubuhos. Pero once we close our hands to giving, siyempre, ganong analogy. Titigil yung ating mga blessing. Although the Lord naman, I believe, kahit ganon tayo, He is gracious enough to bless us pa rin. Pero not in the ways that we expected Him to bless us. Lord, nagbigay ako ng one pound, but hindi bumalik sabi, 10,000 folds. 10,000 pounds man lang. So hindi po, yung ng giving sa New Testament is, you reap what you sow. No, if you're sowing parang wala tayong sinusow, wala tayong reap. No, if you sow something, there will be reaping someday. No, that's why I encourage each and every one of us, if it's for the Lord, wag po tayong magdalawang isip. Wag po tayong magdalawang isip, buksan yung palad natin into giving. No? If we fear na baka in time na pagpalain tayo ni Lord, baka kasi nakikita nila pagka nagiging blessing ka na, dumami na yung blessing mo, baka naman Lord, baka naman akong gawing greedy. Kasi gano'n, baka mamaya hindi ko ma-handle yung finances natin. Do you know meron pong solution sa greed? Yung pagiging greedy. May solution po dyan. The solution to greed is generosity. The greed remedy, generosity. Again, the greed remedy, generosity. Kung ayaw po nating magpunta sa kasalanan ng greed, which is one of the 7 deadly sins, just be generous. Kasi we cannot be both na generous at greedy at the same time. Isa lang po yun. Kung greedy tayo, greedy tayo. Kung generous tayo, generous tayo. So, ang ating pong greed remedy, generosity. Now, if we are blessed by God financially, don't just increase the cost of our living. Increase the cost of our giving. Now again, don't increase the cost of our living. Don't just increase the cost of your living. Increase the cost of your giving. Wealthy Christians are not measured by how much we give. The wealth of a Christian is measured by how much we share. No? Kumbaga, hindi po to parang magbibigay ako ng marami. Praise the Lord kung gano'n. Kung ano po yung conviction. Meron po kasi iba na kinoconvict na once na i-empty mo yung bank account mo. May ganong mga nag-testify. May kaya ba nun? Ako, nung sinabi, i-empty yung bank account, sabi ko, parang imposible naman. Kung ako sabihan ni Lord na parang hindi ko agad kakayanin agad. Napakatinding pagsubok niyan. Pero mayroon po mga ganong Christian na in-empty yung kanilang mga bank accounts. Ito po ay mga pastors na narinig ko na testimony. Kasi nga, Lord, mag-full-time na ako sa ministry, ang gagawin ko, maganda na ako sa'yo, full-time na ako, may ipon naman ako eh. So parang sinabi sa kanila ng Lord, yung ipon mo, ibigay mo yan sa church. Although hindi niya sinabi ko, narinig niya audibly ko na ibigay mo yung pera mo. Hindi naman gano'n. Kumbaga, nagkaroon ng conviction sa kanya to empty his savings. At hindi naman yung binigay kung saan lang, binigay naman po yun sa church. And that is one act of faith. Great leap of faith. Nang hirap doon kasi mag-full-time ka, tapos biglang wala ka ng savings. No, but the Lord restored it. No, based doon sa kanyang testimony. So again, as Christians, our wealth is not measured by how much we keep, but how much we give. Yung sinishare natin. No? Amen po ba? So again, palakpakan po natin ang Lord sa gabi ito. So let's pray. Hallelujah. Father God in heaven, Panginoon, maraming salamat, Lord, for today, Panginoon. Truly, Lord God, we pray, Panginoon, that this word will serve as an encouragement for all of us, Panginoon, na to give generously, Panginoon. Lord, kasabay nun, Panginoon, we pray na sa pagbibigay namin, Panginoon, there is a peace sa aming puso.
we still become a cheerful giver, Panginoon. Sa aming pagbibigay, Panginoon, because it says in your word, Panginoon, that you love a cheerful giver, Panginoon. We pray that, Lord, that every offering that, Lord, we offer, Panginoon, will be used for the advancement of your kingdom, Panginoon. It will be used, Panginoon, only for the sole purpose, Panginoon, na ipalaganap ang iyong salita, Panginoon. We are not, Lord, we are not rich, Panginoon, na talagang ibibigay ng lahat, Panginoon. But Lord, kung ano man yung kaya namin i-offer, Panginoon, we believe, Panginoon, we have faith in you, Lord God, that itong mga offerings namin, Lord God, na i-offer sa iyo, every time, Lord God, will be used, Panginoon, for the advancement of your kingdom, Panginoon. And Lord, kasabay po nito, Panginoon, we ask to bless, Panginoon, yung aming mga sources of income, Lord God, yung aming mga employers, yung aming mga businesses, Panginoon, and every stream of income that we have, Panginoon, we ask, Panginoon, that you bless it, Panginoon, Lord God, that as you bless us, we as well, Panginoon, be a blessing sa iba, Panginoon. We as well, Lord God, ay maging blessing sa church, maging blessing sa kapatiran, maging blessing sa kung sino man yung gusto na tulungan mo, Lord God, through us, Lord God. Lord, maraming salamat, Lord God. Here we are, Panginoon. We are your servant, Panginoon. Kung anong meron kami is all from you, Lord God. We cannot gain anything in this world, Panginoon, kung hindi dahil sa iyo, Lord God. And hindi namin ito madadala sa next life. Hindi namin ito madadala sa eternity, Panginoon. So, Lord, teach us to manage our finances, Panginoon, na makapag-provide kami sa families namin, but as well, Panginoon, na magamit namin or makapag-share kami or magamit kami, Lord, for the advancement of your kingdom, Panginoon, through finances, Panginoon. Lord, maraming salamat sa iyong kabutihan, Panginoon. Truly, it is not enough to say thank you, Lord God, sa kabutihan, sa financial breakthrough na pinagkakalog niyo po sa amin, financial blessing, Panginoon. Kulang yung mga salita, kulang yung masasalamat na sabihin namin sa iyo, Lord God. At Lord, dalangin namin, Panginoon, na magawa namin o masuklihan namin yung kabutihan mo, Lord God, sa aming mga buhay. Maraming salamat o Diyos. Minsan pa, Lord God, pinupuri ka namin at pinasalamatan, Lord God. Ito po ang aming samang kilingat panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.